Genesis. No po. Sa Genesis, mga kapatid, 6, no po, mapapansin nyo na inutusan ng Panginoon si Noah. Amen? Na gumawa ng arka. At yung arka ay, pag isa-summarize ko na lang po yung itsura, no? 45 feet. 450 feet. Isa't kalahating haba ng football range. 50 feet ang lapad. 70 feet ang taas. I want you to imagine ng panahon naman ni Noah, wala pang technology. Wala pang mga pwedeng magbuhat ng mga gantong klase. Pero even now, it was already proven that there is really a Noah's Ark. At noong time niya, anong baon ni Noah? Alam niyo po, sa loob ng 100 plus years, grabe ang nangyari. No po? Grabe ang nangyari noong time na yun dahil sa loob ng 100 taon mahigit, yung faithfulness ni Noah hindi po nag-fade. And that's what makes the impossible possible. Alam niyo po, noong panahon ni Noah, lahat ng tao pinagtatawanan ng buong pamilya nila. Isipin mo, magtatayo ka ng arka sa taas pa ng bundok? Ayaw nilang maniwala na ang bahang sinasabi ni Noah, no, according sa salita ng Panginoon sa kanya, dahil siya kinausap ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, sa sobrang kasamaan ng mga tao, gugunawin ko na ang mundo. At kayo lang ng pamilya mo ang matitira, kasama ng mga hayop na itatalaga ako, sabi ng Panginoon. O isasama, hindi pala itatalaga, isasama dun sa arka. So mga kapatid, it may seem impossible to man, but possible to God. No? Ang ating Panginoong pinananampalatayanan ay hindi limitado. Amen? At sabi sa Hebrews, no, sa Hebrews 11, pag binasa niyo po sa Hebrews 11, lahat yon by faith Moses, di ba? By faith Abraham, by faith Isaac, by faith Jacob. Lahat yon. They made these things impossible to possible. Sa anong paraan? Dahil sumunod sila sa ating Panginoon. Amen? Siguro para mas eksakto, no po, basahin ko po sa inyo, Hebrews 11. No po. Kasi sabi po sa Hebrews 11:1, di ba? Sabi sa Hebrews 11:1, by faith, di ba? Faith, no? Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mga bagay na pinaniniwalaan mo kahit di mo pa nakikita dahil alam mong ito'y magaganap, no? Tingnan niyo po sa Hebrews 11, tingnan ko lang po ha. Sunod-sunod po ito no? No? By faith Abel, by faith Enoch, hindi niya naranasan ng death, not see death, sabi sa Bible, sa Hebrew 11:5. Sabi sa Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Inulit, by faith Noah, pagdating sa 7, sa Hebrews 11:7, by faith Noah being divinely warned of things. Alam niyo po yung gusto kong makita niyo po, mga ka-abangers, mga ka-DLS, no, sa hapong ito. Ito po. In order for us to really have a satisfying life, you have to know the purpose. You have to know anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kung hindi, para ka lang nagbibit around the bush. Ibig sabihin, gusto mong mawala yung isang bagay, gusto mong magkaroon ng isang bagay, pero hindi mo talaga ginagawa. Ano ba yung dapat gawin para magkaroon ka ng ganung bagay? O ganung sitwasyon o stature sa buhay mo? And I believe, every one of us wants to be victorious in our life. Amen? And to be victorious in our life is not a snapshot. It's not a rocket science na bigla na lang, boom, nandyan. May participation ang tao, no, upang maipakita ng Panginoon na ang imposible ay posible sa Kanya. Hindi po pwedeng siya lang. Gagamit siya at gagamit. And I want you to hear this, mga kababayan, mga kaabangers, mga ka-DLS. Hayaan mong gamitin ka ng Panginoon. Ipakita sa'yo that the impossible is possible to God. Hayaan mong idaan ka ng Panginoon sa proseso niya and He will show you mighty and great things, sabi sa salita ng Panginoon. Amen? No? By Noah, sabi dito, by Abraham, faithful. No? By faith, Abraham obeyed when he was called to go out. Mga kapatid, alam niyo po, ayaw na maniwala ni Abraham na sila'y magkakaroon pa ng anak.
Amen? 90 years old na siya. 90 years old na siya and 70 years old na si Sarah. Tapos na, sabi sa Bible, yung panahon na sila'y pwede pang manganak, tapos na. Season was past. Pero tingnan niyo ang Panginoon. Bakit ang gusto ng Panginoon palaging gagamit ng tao na kung tutuusin, hindi mo na paniniwalaan na kaya niya pang gawin? Di ba? Amen po ba? Sa time ni Abraham, alam niya. Alam niya na hindi na sila pwede. No po? Pero sabi dito, ang galing By Abraham obeyed when he was called to go out to the place where he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Ito yung sinabi sa kanya ng Panginoon eh. Di po ba? Pagdating kay Isaac, ganun din. No? Pero bago natin lampasan, si Sarah. Sabi ni Sarah, by faith. Sabi ng Panginoon dito sa Hebrews 11:11, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. Ano yung seed? Yung bata. Sino yung bata? Si Isaac. Siya yung bunga ng pangako. Amen? And she bore a child when she was past the age. Tapos na po. Lipas na yung kanyang panahon ng pwede siyang manganak. Pero God made to them impossible things to possible things. No? Kaya nga mga kapatid, it is very, very important na sa buhay natin, lalo ngayon, matatapos ang taon. Amen? Malapit na pong magpasko. No? Una, maalaman natin na ang totoong mensahe ng Pasko ay hindi ang regalo, hindi material na bagay. Ito yung mensahe ng Panginoon, ng Diyos Ama sa atin, sa sobra niyang pagmamahal sa atin. No? Ang mensahe ng Pasko ay mensahe ng pag-ibig. Amen? Sabi yan sa Matthew, no? Sabi sa Matthew 1, di ba? Sa Matthew 1:21. Amen? Sabi sa Matthew 1 verse 21, na ang isang birhen ay manganganak, magko-conceive ng bata, at manganganak, at papangalan dito ay Jesus, dahil siya, ililigtas niya ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan. He is the Savior from the start, mga kapatid. The purpose kung bakit pinadala si Jesus Christ. No? Sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Anong paraan para hindi tayo mag-perish? Ililigtas tayo ng Panginoon. At paano tayo maililigtas ng Panginoon? Sabi sa Ephesians 2 verse 8, it is by grace through faith. Sa biyaya ng Panginoon tayo nangaligtas, sabi sa Ephesians 2 verse 8. It is by grace through faith. Amen? And not of yourself that you are saved. Hindi po sa ating mga sarili. Kaya po mahalagang maunawaan natin sa hapong ito, mga kapatid. No po? Let the Spirit of the Lord move in our life. Let the Spirit of the Lord open the eyes of our understanding. Kasi kung gagamitin natin analytical, pag sinabi natin imposible, nagla-lock in sa isip natin, okay, impossible yan. Hindi po ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon, He can break, no? Sabi nga sa Isaiah, uuna ako sa iyo. At yung mga bundok, kaya ko yung patagin. Yung mga gate, kaya kong wasakin yan. Yung mga paka o padla, kaya kong durugin yan. Just to give you a life na gusto ko. Diba sa Jeremiah 29:11? I know my plans for you. Not to harm you, but to give you a very, 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 very good future. No? At ito pong matutunghayan nating istorya ng buhay. Amen? Sa hapong ito, alam ko, handang-handa na po ang ating guest sa tanghaling ito. Amen? No po? Ito po yung istorya, no? Istorya ng buhay ng isang bata, no? Bata pa naman siya, no po? Well accomplished na, bata pa. Amen? Nasa kabila po ng nabanggit niya, parang, Pastor, hindi ko naman po gusto to pero sumunod ako sa aking magulang. Dahil sila po yung nakakakita ng future ko. Mga ka-DLS, mga ka-abangers, stay put, na po, stay focused. Makinig po tayo sa storya ng ating pong kapatid na maghahayag ng kabutihan ng ating Panginoon sa hapong ito.
Opo, at hindi ko na po papatagalin. Opo, ang ating pong title sa hapong ito o theme is that He makes the impossible possible. No? Kayang gawin ng Panginoon na ang imposible maging posible. Amen? So without further ado mga kapatid, ano po, siya po ay from Tuwi, Batangas, no po, from our connected, one of the connected churches sa atin, our local churches, no? The Hub of Christ, no po, Tuwi, Batangas, no po. Let's all welcome, sabay-sabay po natin welcome mga kapatid, mga ka-daily life sharing, si Sister Hannah Gliceria Butaslak. Welcome po, Sister. Ayan, hello po. Magandang tanghali, pinagpalang hapon po sa ating lahat and advance Merry Christmas po sa ating lahat. Yun, amen. Advance Merry Christmas. Merry Christmas din po. Opo. Baka po meron kayong mga gustong batiin, kapatid. Ano po? Ayan po. Binabati ko po ang aking mga kasamahan, mga kapatid sa The Hub of Christ Tuwi. Hello, hello sa inyong lahat, lalo na sa aking mga ka-team, sa worship team, and lalong-lalo na sa aming spiritual parents, si Pastor Rabim, Pastor Errol, gayon na din ang kanyang pamilya. Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa ating mga kaabangers, magandang tanghali. Amen. So, mga kaabangers, ano po, sa hapong to, no? Handaan niyo po inyong sarili dahil umpisahan na po natin ang kwentuhan. Sis, are you ready? Ready. Ready na? Ready. Okay, amen. Praise God. So, sis, sige po, para po mas makilala po kayo ng ating pong mga, sabihin natin, mga ka-ADLS and ka-abangers, ano po, ay pwede niyo po bang maipakilala ano po, ang inyong pong sarili, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, ano po? Yes po. Sige po. Okay po. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Sister Hannah. I am from Tuwi, Batangas, born and raised here in Tuwi, Batangas. And my parents are Eduardo and Melogene Butaslak. And I am the eldest child. So ako po ay panganay at nag-iisang babae. So meron po akong dalawang kapatid na lalaki na sunod po sa akin. I am 24 years old, turning 25, turning the quarter life next year. And medyo pressure po, pero okay lang. Mas lalo tayong sinasamahan ng Panginoon. And ayun po, ako po ay miyembro ng The Hub of Christ Tuwi, Batangas, na ngayon po ay maliit na church pero nagsisimula at alam kong palalakihin at mas palalaguin ng Panginoon. Praise God. Ayun po. Amen. Amen. Ang pangalawa ko pong tanong, paano po ba kayo dinidisiplina ng inyong mga magulang, kapatid? Ayan. So, yun po. Ako po ay lumaki sa isang strict parents. Stricto po ang aking mga magulang talaga. Siguro po dahil nag-iisa na rin akong babae tapos panganay pa, syempre po malaki ang aking responsibilidad. Mhm. And malaki yung pangarap nila para sa akin. So, Wow. strict ang parents. So, pag high school, mag-a-outing, napakabihira or hindi na nga nakakasama sa outing. Tapos kapag may project sa school, ihahatid pa ako ng tatay ko para makasure na doon ako pupunta. And susunduin ako para makakauwi ako kasama siya. Ayun. Para sa And mga tatay. yes po. Shout out po sa tatay ko. Ayun po. And isa pa rin po kapag po uuwi ako sa, kunwari po galing sa gala, or hindi naman po as in gala, project, paggawa na project with friends. So, kailangan po hindi ako uuwi ng magdidilim na ang gabi. So, kapag po minsan wala agad masakyan, sobrang kabado na po ako. Kasi Wow. kailangan hindi ako aabutin ng dilim. O, ayan. Ayun. Binigyan na kayo ng ano, ano bang tawag doon? A glimpse, ha? A glimpse of konting pantikim. Paano ba siya dinidisiplina ng kanyang mga magulang? Ano? Hanggang high school yan, hindi ba? Pero sis, balik tayo sa iyong elementary school. Kamusta ba ang iyong elementary school? Yung inyong kabataan, kamusta po ba? Studious po ba kayo? Yes po, studious Wow. po. I consider myself a studious pero fun and enjoy naman po ang pagiging elementary.
Lalo na nga po, since I was an honor student, so noon po, ang system of education, kailangan sasali ka sa extracurricular activities. Tama. So, Oo. hindi po dapat as in more on ACADS lang. Kailangan po nasali ka sa mga sports. So, ako po, dakilang miyembro ng scouting. So, mula Star Scout hanggang Girl Scout, yan, kasama Uy, po ako sa lahat ng camping. amen. Ah, Ate Hana, may mensahe sa iyo ang iyong nanay, na sa espiritu. Sabi ni Pastora Bim, no? Welcome po Pastora Bim at saka mga kapatid natin from Tuwi, Batangas, no po. Sila Ate Shoni, ayan po. Welcome po. Sabi ni Pastora Bim Bim, ha 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 ha. Ha. Ganyan talaga ang mga magulang na nagmamahal, ganyan din kami kay Mia kahit madaling araw sinusundo dahil gumagawa ng thesis. Okay naman pala. Sige po, mag-comment lang po kayo. Ha? And welcome na din po, mga kapatid. Welcome na din po sa ating lahat kay Ate Shoni, Atienza at Kuya Ben, Rose and at Sister Rose and Brother Bonnie, Socias, from ano po ito, from Bacoor. No po? Alam niyo po kapatid, no? Mamaya papasok pa yung mga international natin. Ate Leti Ramos, no po? Ate Lani Villalobos Gomez, go, go, go. Hana Gliceria, kilala niyo po sila? Opo, sila po ay kapatid ko rin sa The Hub of Christ too. Amen. Praise God, kapatid. Ano po? Hello. Ayan, sabi ni Florence Edmel. Go, 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 ate. Ayan, kilala niyo rin Kapatid po ko siya. po yan. Full force, no? The hub of Christ tuwi, pasok. Kaya na talaga. Proud of you, sabi ni Pastora Bim Bim. Hallelujah. So balik po tayo mga kapatid. Ano po? Ayan. Ito po yung isa nating guest nung isang linggo, no? Pastor from Laguna, no po? Pastor Eric Tech, once again welcome po, no? Welcome po sa DLS, no? Patuloy po tayong sumuporta sa gawain ng Panginoon na ito. Magandang hapon din po sa inyo. Praise God. Richelle Jane Agustino, no? Good afternoon din po sa inyo. Po. Malu Rodeo Holito. Magandang hapon po, Pastor Walter. Go, 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 si Sana. Ayan, mukhang kasama niyo po itong mga ito. Praise the Lord. Amen. No? So ngayon po, magtutuloy po tayo. So paano niyo po sabihin natin, how do you describe your elementary life, Pastor, Sister Hannah? Masaya po. Masarap ibalik yung childhood memories kasi doon mo rin na-build yung unang friendship mo na hanggang ngayon friend ko pa rin sila and Wow. yes po, nagkikita-kita kami at least once a year kasi may iba-iba na rin career sa buhay. Masaya po na yun po, may mga kaibigan kang na-build and also na-discover doon sa elementary, doon mo mas na-discover yung sarili mo. Doon ko rin po mas na-discover na may athletic side pala ako. Wow. Yes po, I Ano po joined 'yun? badminton player po. Wow. Ayan po. So Ganda. marami din pong ang sarap balikan na alaala nung elementary. And yun nga po, isa siguro din po na memorable para sa akin for elementary is yung system of education noon and yung way ng pagdidisiplina noon na alam ko iba na sa ngayon. Oh. Kasi as a teacher of this new generation, alam ko po kung ano yung naging shift nung old ways of teaching from new ways of teaching, Mm. especially on disciplining the student. So Sige ako nga po, po, no, mga kaabangers. Sister Hannah, saglit lang ha. Iseset ko lang ang ating mga tagapakinig. Mga mga ating mga ka-DLS at ating mga kaabangers ha. All ears, please. All ears. Kasi maririnig niyo po kay Sister Hannah. Ano ba ang klaseng disiplina yung nakikita niya before bilang isang estudyante at yung ngayon, no? Okay, sige po, sister. yes Ano po. po ba? Ano po ba yung difference? Noon po, nung I was a student po ng elementary, naranasan ko po na padipahin sa unahan, lagyan Mm. ng libro, yung Mm. kamay habang Mm. nakadipa and nakasquat. Noon Oh. po, yun po ang pagdidisiplina. Pero
it's not a big deal po nun. And para sa akin, mas nakabuo po kami ng takot sa teacher na, ay, wag na nating ulitin to. Kasi ganito yung way of their punishment or reinforcement para sa Mhm. aming mga estudyante. Which is ngayon, bilang naging guro ako ng modern generation, bawal na po yun. Sadya mong hindi na pwede. Kahit po verbally, bawal na Yeah. tayong makasakit sa bata. So yun po, Mm. malaking pinagkaiba sa noon at ngayon. Dahil po ako'y laki din sa disiplinang ganyan na pinapadipa, pinapasquat. Ayan Mm. po, pag po madumi ang kuko nun, inaan Yeah, yung tama, tama. ruler. Oo, naalala ko yun. Pag mahaba ko, kailangan mong ano, di ba? Opo. Yes po, every Monday, kailangan titingnan ng teacher ang kuko. Pag matilos yan or madumi, Mm. pipit-pitin niya ng ruler. So, kailangan malinis ka rin sa katawan. Yeah, So, yeah. ganun po ang Oo. way ang naranasan ko nung elementary, which is good. Para sa akin po, the Teka best lang. na memory. Amen. Amen, amen. Isa-isahin natin, sis. Isa-isahin natin. Kasi alam nyo po, these are the things May mga pagbabago. Pero sa tingin mo ba, yung standard na chine-check yung kamay, di ba? Naalala ko dati, alam mo, pag uma-absent ka, talagang kinakausap ka ng advisor mo At pag Yes, hindi ka nag-check, hindi ka nag-improve, kakausapin niya ang magulang mo. Minsan magugulat ako, nasa bahay namin yung teacher. tama po. Ano? So, ano po yung masasabi niyo pong values na na-retain nito, na maganda ang epekto nito sa inyong buhay ngayon? Ayun po, para sa akin, tulad nga po pinipitpit pag madumi ang kuko. So hanggang ngayon, dadala ko yon na kailangan malinis yung kuko ko. Eh ngayon po naman, modern na, nauso na yung mga nail art or extension. So Mm. medyo nakikisabay na tayo doon. Pero ako po talaga, lumaki na yung kuko is pudpud po talaga sa hindi po ako Mm. nagpapatilos ng Wow. kuko. Tapos Oo. po, ayun nga, yung sa buhok po, para pong nadala ko rin po sa mga kapatid ko na kailangan yung hindi po lalago ang buhok ng sobrang kasi po nung elementary bawal din po yun. Lalo na po yung Oo. sapatilya pag nakikitang mahaba na, inaano Pipingutin din. ng teacher. 'Di Opo, ba? opo, Oo. tama po. Naalala Tapos ko no'n. Naka-experience po ba kayo no'n sa mga kaklase niyo na yung mga kaklase niyo may baong teacher, may baong scissor si teacher, tapos pag hindi nagpagupit, ginaganyonan? gagap-gapan. Yes po, Oo. naranasan ko po yan. Para sumunod, hindi ba? Yes po. Oo. So, tama yun hangga't bata, sabi nga train up a child No? Although ito po pambalanse sa mga nakikinig. Pambalanse sa mga nakikinig. Siguro iniisip nyo, pastor, may karapatan po kasi ang bata. In general. Amen? Tama, no? May karapatan naman, tama po. Pero tandaan nyo po, ang karapatan ay may katumbas na obligasyon at responsibilidad. Pag hindi po naiintindihan ng isang tao, isang bata, ang kanyang obligasyon at responsibilidad, useless. Chaos ang effect sa ating society. Nahahayaan mong gawin lang niya ang kanyang karapatan, pero walang kaayusan. Ano po? No? Salamat na banggit niyo po yan, Sister Hannah. Salamat. Ulitin ko po. Pambalanse po. No? Kasi ako po ay nagtrabaho rin sa isang prestigious na university para po ma-confirm po natin Dumadating po sa point na huwag papagalitan ng bata kasi baka umalis ng school ang magulang. Ililipat ng school. Ang concern, income. Hindi yung structuring of the future of the child. Pasensya na po pero yan po talaga. So, in order for us to really help building the next generation and the future society, kailangan nating i-build ang present generation, no? Yan nga po ang isang nararanasan natin, So sa inyo po, Sister Hannah, ang ganda naman, Yun ang inyong good memory. Yung paluin ng ruler, yung maduming kamay, Yes po. Maganda no? Tapos yung matututo ka talagang sumunod, no? Kasi ganun kataas yung conviction ng mga nagpapasunod nun. No po? And kayo po mag-isip, no po, kung bakit may ganito tayong henerasyon ngayon. Malaking bagay po talaga ang impact ng education sa ating mga anak. Amen.
So, ngayon po, Sister Hannah, elementary, sabi niyo nagba-badminton kayo, studious naman kayo. Masaya ba yung inyong elementary days? Yes po, masaya po. Masaya yung childhood memories talaga na hindi ka as in puro aral lang. Kasi may kasamang, syempre po, bata pa, may mga paglalaro, Mhm. ganyan. One time nga po, namura pa ako ng teacher kasi sa sobrang kakulitan. Kasi minsan po, nagmi-meeting ang teacher, aalis siya, tapos kami mag-iingay. Tapos ganun po. Sis, taglit lang ha. Babasahin ko lang ha. Ang ating mga komentarista ay masyadong mga agresibo. Ah, Sige. ayan. Dali ha, hindi ko alam kung saan sisimulan eh. Ayan. Ayan. Please, makishout po sa comfortable. Yan, sa mga komportable, mga mascom. Mas komportable sa bahay. At pamangkin ko po si Nalani Villalobos Gomez. Okay. Salamat po, Ate Shoni. Amen. Sabi ni Ate Rose, siguro dahil sinabi mo to kanina, no? Mga batang ganito, pasok. Ayan, yun daw mga batang makukulit. Napapalo, napapadipa. Grabe, no? Totoo yun. Dati pwede magpadipa eh, no? Papadipa pwede. Sabi po ni Ate Richelle Jane Agustino, go, 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 Ate Hannah. Kahit wala pa mi tulog. Amen. Pakishare na din po, Ate Richelle. Na marami po ang ma-bless sa ating pong pinag-uusapan. Hallelujah. Sabi po ni Pastora Bimbim, ayan, may panglaban na daw no, sa badminton. Sabi po ni Sister Lani, magandang hapon po sa inyo. No po. Sabi po ni Charmaine Gomez, na go sis, talaga ng full force tayo. Meron ako nabasa dito, sandali. Ayan, sabi ni Maria Priscilla Eugenio, sabi, ay, suki ako dyan kay mommy na style of discipline. Ayan, kay mami na style of discipline. Oo, dati talagang disiplinado eh, no? Naalala ko dati yung aming principal, pag hindi ka nahuli, pag nahuli kang nakatak out, nakalabas yung t-shirt mo, hindi nakatak in doon sa pantalon mo, gugupitin niya talaga yon. Labas ang ano mo, labas yung ano mo, gugupitin yung damit hindi yung tiyan, yung damit lang, damit. Sabi po ni Ate Bimbim, yes, true. My face on the wall po nga din. Ayun, di ba? Dati papatalikurin ka sa kaklase mo, naka-face on the wall ka, di ba? Pero ngayon, ang tingin natin diyan, emotional abuse. Scientific lang pakinggan, pero hindi nagbi-build. Kailangan natin bumalik. Sabi sa Bible, train up a child. Hindi mo kailangang ipamper ang child. Train up a child where he should go so that when he grows old, he shall not depart from it. Amen. Try to ask this, mga kababayan, mga kadielas, mga kaabangers. Bakit kung talagang ang gusto natin sa ating mga kabataan ay maging maayos na tao dahil magiging edukado, ba't tinanggal natin ang good morals and right conduct? Bakit nyo hinayaang mawala ang ROTC? That it gives us discipline and respect to the authority. Mabuti ngayon na ibalik na. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, hindi ko mo masarap pakinggan. Hindi ko mo nakakapag-entertain ng emotion ng tao. Tama. No. Balik po tayo sa salita ng Panginoon. We want to have a strong society in the near future. Go back to the true source of knowledge, which is the Lord. Opo. Sinubukan na natin, nasubukan nyo na, tinanggal natin JMRC. Nakita nyo na anong resulta ng mga bata. Pagsabihan mo, mabilis mag-collapse ang emotion. Why? Dahil sanay lang silang ma-appreciate. Hindi sila sanay i-correct. Actually, kahapon, pinag-uusapan yan. Yan yung kinukwento sa akin ni Pastor Dong kahapon. Pag daw ang mga leader natin o mga pastors, nasanay na lang na ina-appreciate mo, naluto yung ulo sa pag-appreciate, pero pag kinokorek mo na, ayaw na. Nasanay lang kasi ng puro appreciation. Totoo po yan. Ako naniniwala dyan. Balansehin po natin. Po, give them obligation and responsibility to practice para ma-practice po nila yung dapat nilang i-practice sa kinabukasan nila. How will they be a responsible future generation if ngayon pa lang hindi natin sila binibigyan ng obligasyon, hindi natin binibigyan ng responsibilidad. At ang katwiran natin, watch out mga magulang, ang katwiran natin, ayokong maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Sabi ni Pastor May, wrong! Hindi dapat ganon.
Kailangan talaga, mga kapatid, bigyan natin ng kalayaan ng kabataan ngayon na maranasan nila, hindi lang yung kalayaan, kundi yung obligasyon at responsibilidad. Maranasan nila balanse. Yung will, yung kalayaan na gawin ang gusto nila, at yung kalayaan gawin nila ang obligasyon at responsibilidad nila. Yan ang balanse ng buhay kung gusto niyo pong mapalaki ang ating mga anak na maayos. May paggalang, honorable. Yan ang kailangan natin. No po, hindi cellphone mga kapatid, hindi gadget. Pag maingay, gadget ang ibibigay natin. Tama po ba? Ha? Amen? So ngayon mga kapatid, no po, ito babasahin ko na rin. Saglit ha. Kala ko tahimik ka lang anak, sabi ni Pastora Bimbim. Maingay ka din pala. Ayan. Ito na po. Naglalabasan na. Ha? Akala ko tahimik ka, maingay ka din pala. Good afternoon, Pastora Lydia. Amen. Sabi ni Richelle, it's not about how you excelled. It's about how was your character. Hallelujah. Praise God. Amen. During your hard times and winning times. Tama yun eh. Madidefine ka dun sa low moments and high moments mo. How will you carry your character? Meron ka pa rin bang karakter? Meron ka pa rin bang respeto? Ha? Ulitin ko po mga kapatid ha. It's not about how you excelled. It's about how was your character during your hard times and winning times. Amen. Hallelujah. Uy, sabi ni Sister Bea, ano? Ito po ay nagbabakasyon ngayon dito from France kay Pretty ni Inday. Ikaw talaga. Bisaya po kasi ito eh. Sabi dito, Yen Vasquez. Kami din po nung grade 1, pinapa-heads up kami pag makulit. Pero dahil wife po siya ng first cousin ko, pinapaupo po ako una. May pabor ha. Pero at least lahat kayo pinapatayo. Ha? Lahat kayo pinapatayo. Amen? So, sis, i-close na natin yung iyong elementary days. Meron ka pa Yes. bang gustong ipaalala sa ating mga ka-DLS? What you learn sa iyong elementary days? Siguro ngayon na malaki na ako, binabalikan ko na lang as memory yung elementary ko. Ayun, para sa akin napakahalaga na yung lagi niyo pong sinasabi, train up a child the way he should go and he will not depart from it. Nasa Bible po Amen. natin yan. So tama Amen. po na ang bata pa lang, nurture na siya. Hindi po kasi una ang paaralan na mag-nurture sa bata, magsisimula po yan sa pamilya, sa loob ng tahanan. And kapag sa loob ng tahanan na nurture, na disiplina ng ayos ang bata, kahit paglabas niya sa eskwelahan, madadala niya po yun. Dahil ang teacher, they act as a second parent na rin po sa ating mga anak, sa inyong mga anak. Single po ako, wala pang anak. Amen. O, yan ha. Kinaklaro ni Sister Hannah, siya daw po ay single pa. Okay. Sis, may message sa iyo si Pastora May. Napo. Sabi ni Pastora May, kagandang dilag ni Re. Talaga naman pati punto ha. Kaganda namang dilag ni Re. Batanghenyo eh. Matanghenyo. Batanghenyo. Yan po ang word for the day nung tayo ay nagkaroon ng BBLT no sa Batangas no kay Pastor Jason. Batanghenyo. Dapat Batanggenyo no. Amen. So transition po tayo moving forward. Nung po ba kayo nag-high school dyan pa rin po sa Tuwi? Nung nag-high school po ako sa Nasugbu na po, kalapit bayan po Amen. ng Tuwi, which is mas malapit po sa amin. Amen. Pwede niyo po bang ikwento sa amin yung inyong buhay ano po and memorable experience nung kayo nag-high school na? Ayan po. So, nung nag-high school, medyo namulat-mulat na sa mundo. So, yun po, nung high school, although consistent honor student pa rin po ako, pero dinaanan ko rin po yung mga dinaanan ng high school student na sobrang memorable ng pag-build ng friendship, lalo na yung friendship, tropahan, na hindi tulad ng elementary na konti lang, 3 lang kayo sa circle of friends, 4. Nung high school, talagang tropa na. Sobrang dami nyo na. 10, 12, minsan pa nga buong section. As in, Mm. solid kayo na Wow. magtotropa. So, Mm.
hindi porket ako'y honor student, hindi ko rin pinagdaanan yung mga pagkakating. Yan, nanonood ang mami, malalaman na niya. So, minsan po nagpapaalam ako sa teacher. Tanda ko fourth year high school ako noon. Fourth year high school, nagpapaalam ako sa teacher na, Ma'am, iihi lang po. Pero ang diretso sa kantin, bibili, kakain, hanggang sa matapos na yung period ni teacher, hindi na ako nakabalik sa klase. Ganun po ang nangyayari nung high school. Oh, dali lang kapatid ha. Oh, disclaimer. Disclaimer ha. Lumang buhay ito ni kapatid. Bawal gayahin. Okay? Yes po, Ba- bawal. bawal gayahin. Amen. So, yung first year nyo, kamusta naman po? Second year. Kayo po, nagpatuloy po ba kayong maging athlete, kapatid? Opo, nung high school na ipatuloy ko naman po ang badminton. Kaso po, syempre Hmm. marami na pong kakompetensya. So, hindi ako nadala hanggang district or division level, yung matataas na. School level lang po. Ganun. Amen. Amen. So, yung early realization mo bilang high school student, pwede mo po bang ma-share sa amin yung first year? Siyempre, may adjustment, di ba, from elementary. May adjustment po, elementary. And sige, yun muna. May kasunod akong tanong, alam ko inaabangan na ng mga tao to eh. Sige. Okay po. May adjustment po kasi nung nag-first year high school po ako, medyo kabado at takot kasi mas malawak na community na or mas malawak na mundo na yung haharapin mo kasi from Mm. iba't ibang lugar na yung kaklase mo. From iba't ibang bayan na hindi tulad ng elementary, yung kabarangay mo lang, more on kabarangay mo lang. Ngayon po, iba't Mm. ibang bayan na and mas malaki na yung competition. So, Mm. syempre po, since consistent honor ako ng LM, nung high school, medyo pressure pa din. So, kailangan ko maipagpatuloy na galingan sa pag-aaral ko. Pero hindi ko naman po din nabigo yung mga magulang ko. Ayun po. Mm. Sister, ito may sinasabi si Pastora. Pastora May, high school life, no? With capital letter. Mind the gap. Yan ang stage na akala mo dalaga ka na. Bata ka pa pala. Akala mo bata ka pa. Dalaga ka na pala. Ayan yung ibig sabihin. Alam mo yung, tama to eh, totoo ito eh, yung hindi mo na malaman na masyado naman akong binabantayan, dalaga na ako. Tapos minsan naman gusto mo, parang hindi na ako iniintindi. Hindi mo alam, dapat hindi ka na talaga iniintindi kasi matanda ka na eh. Di ba? Ngayon, ito po yung tanong ko. Ito po. Ito yung tanong ko po. Dito sa sinabi po dito, how would you, paano ka nag-adjust, kapatid, dito sa gantong sitwasyon? Paano ka rin natulungan naman ng magulang mo? Ayun po. Malaking adjustment unang-una kasi iba na. I mean, hindi po tulad ng elementary na lalakad lang ako nasa school na. Ngayon, babiyahin na po. So, naka-adjust po ako kung paano maging independent commuter. So, natuto kong Mm. magbiyahe. Mhm. Ayun po, papunta sa school, Mga dapat papasok and pauwi. na-experience talaga eh, no? Yes po. So, yun nga po. And isa pa doon, mas namulat nga ako sa outside world. So, yan, may mga tropa, may mga gala, may mga outing, pero more on control pa rin ng parents. Kasi strict nga po ang parents ko, hindi sila payag na mag-outing tas hindi nila kilala yung kasama ko. Ganyan Mm. po. Amen. Sabi po ni Yen Vasquez, no? Makakilala niyo po siya. Sabi po ni Yen Vasquez, that's true po. Dahil kami din po, super strict ang aming father. But praise God and thanks God, pinapasalamat namin yun. Amen. Tama, no? Mapapasalamatan talaga natin yung paghihigpit nila. Ngayong tayo na yung nandun, tayo na yung magulang, tayo na yung, di ba? Yes. Nung bata po tayo, hindi natin maintindihan yun. Totoo po yun. No? Kaya sa ating mga kabataan na nakikinig, ano po, hinay-hinay, no? Magpadalos-dalos. Okay? Sabi po ni Pastora Bimbim, no? Ewan ko kung ito'y revelation ha o comment lang, ha, sis Hana. Mag 3 p.m. na MU mo yan. MU na daw. O tanong, ito na yung pangalan. Talagang hindi nakapagantay si Pastora Bimbim. Magti 3 p.m. na daw kasi pag 3 p.m. ang tradisyon natin, tatanungin na yung MU. Sa inyo po ba, no? Na-experience niyo po ba yung MU? Kailan niyo po na-experience ang MU? Elementary po ba? Meron na? O high school? Siguro po high school, I consider na MU. Mhm. Siguro po third year high school, mga ganun po.
Ah, ayun nga po. MU lang po, hindi po nakaabot as in sa mag-boyfriend or girlfriend. Naalala ko pa nga nun, excited mag-simba kasi Mhm. andun yung mga time na ganun po. Na andun ang alin? Sige, tuloy mo, tuloy mo. Hindi Yung nakikinig ang ka-MU nanay po. mo ngayon. Nandun po yung ka-MU. Ganun po. Ah, so sabi ni ano ni Richelle Jane Agustino. Sabi po niya, naalala ko po yung nagkwento mo Ate Hana about you building your spiritual life. I'm so proud of you. You building and growing. Andali ah. Spiritual life, building and growing. I'm so proud of you building and growing yourself bilang Kristiyano at sa buong pamilya nyo. Amen. Salamat po sa inyong comment na po. So ngayon po, sis, yung binabanggit nyo po na MU, no? Ano po yung pwede nyong ma-advise, no? Kung sakaling, halimbawa, high school pa lang, medyo nagkaka-crush ka o may MU, anong pwede mong i-advise sa mga nakikinig na kabataan ngayon? O mga kabataan, ha? Pasok? Sige. Sige po, Sister Hannah. Ayun po. Para sa akin, normal yan. Normal na ma-appreciate mo yung isang tao, magka-crush ka, ma-attract ka sa isang tao, or ayun nga, dumating sa point na magkaroon ng mutual understanding. Normal yan. Pero para sa akin, mas i-focus yung study, yung pag-aaral. Although, kasi minsan, sinasabi ko nga minsan, mahirap mag-multitask na Mm. pagsasabayin mo yung love life at saka yung pag-aaral. Pero may iba rin namang tao na nakakaya nila. So, ang ito lang yung para sa akin kasi based on my experience, ako talaga is nag-focus sa pag-aaral. Although may kaunting ganon, kasi Mhm. normal, high school, ayan, pagdadalaga, pagbibinata, normal na ma-attract tayo on our opposite sex. Okay lang yon basta as long as hindi ka na nawawala sa track or sa Mm. path na gusto mong tahakin. Ayun po. Yun. Amen. So, in other words, mga kabataan, focus. Amen. Dahil ang ibinigay sa atin, no, bawat stage nung bata ka, ang ine-expect sa iyo, matuto kang umupo, lumakad, tumakbo. Yun ang expectation sa iyo. At habang tumatagal, nagbabago ang expectation ng magulang sa atin. Ngayon, na ikaw ay nasa high school na, ang expectation, mag-aral ka ng maayos. No? Tama ba? So, Yes po. dapat yun yung priority mo. Mag-aral lang muna. Mahirap pagsabayin talaga. No po? At pangalawa, hindi po yan yung sinasabi, no, sa ating kasi alam niyo po sa Bible, wala naman sinabi dito magligawan eh. Alam niyo sa totoo lang, pag pinag-aralan niyo Bible, wala nang ligawan. Hindi ko po sinasabing wag na kayong mangligawan ha. Ang sinasabi ko po, may tamang panahon po kasi na kung saan, no po, yung po pwede niyong maranasan na magkaroon ng mga sudden decisions, no, careless decisions, maiiwasan po natin. Amen. So, sister, sa high school po ba, kayo po ba studious pa rin? Yes po. Nandun pa Mhm. rin po ang pagiging studious and nagbunga naman po yun because Wow. I graduated also with honor nung high school Oh, po. galing naman. Amen. 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 So, sabi mo kanina, third year, fourth year, yung first year and second year mo ba, how long it takes para maka-adjust ka dun sa buhay mo ng high school? And anong effect nito dun sa pag-aaral mo? Ano po, para sa akin medyo matagal din maka-adjust. Kasi nga po, yung nasa paligid mo, maaapektuhan ka eh. Lalo na Hmm. pag high school ka, nagdadalaga, nagbibinata. Ang mga kaibigan mo, may mga boyfriend, girlfriend na. And may time po talaga na nainggit ako na, bakit sila may boyfriend na? May ganun, may boyfriend, may karelasyon. Na may Ah. dumating pa nga po sa time, tanda ko na nagpe-pray ako na, Lord, sana po magka-boyfriend na rin ako. Sana ma-experience ko rin to. Siguro po, ayun po yung pressure ng society na Aha. ginagalawan mo. Kasi, syempre po nga, kabataan, mga Mm. dalaga, binata, yan po kasi din talaga yung generation na, ayan, nagkakaroon na ng love life, na attract ka na Mm. sa iba. Pero, ano po, hindi rin po ako sobrang nagpadala sa inggit ko na, ay, Amen. kailangan may boyfriend ako kasi high school na ako, dalaga na ako. So, hindi po ako nagpadala doon. And, ayun nga, siguro po sa copy pray ko ng copy pray din,
Binigay po sa akin ay college na talaga. As in, fourth year college na ako. So, kaya po lagi akong binabansagan na NBSB, no boyfriend since birth. Oh, Kasi, NBSB, oh ha? yes. May NBSB, ha? No Yes boyfriend po. since birth. Yes po. So, Oh. hanggang college po yun talaga. Talaga pong pag-aaral muna ang finocus. Ngayon, bigyan natin ng ano, sis, ng ika nga ay summary, yung high school. Yun bang pagsunod mo, yung pagkokontrol mo sa iyong emotion, what benefit does it give to you? Yes po. Malaking bagay. Mhm. Lalo na po, malaking bagay, isa na nga po yung parents ko na kumbaga sa iba ano sila, tatanim ng sama ng loob kasi ang higpit naman ng parents ko, ganito, ganyan, hindi ako pinapayagan sa ganyan. Pero ako po, parang itinerit ko po yun as a way na ganun nila ako kamahal, ganun nila ako kaingatan. Kaya ganun yung pagpapalaki nila sa akin. And napakagandang benefit po na hindi rin agad ako, yun nga po, nagpadala sa mundo sa pagkabinata or pagkadalaga. And hanggang college po, nadala ko yon. So, naging maayos po yung pamumuhay ko. Mas naging focus po ako sa pag-aaral at mas naging focus ako dun sa goal ko na makagraduate at makatulong sa mga magulang. Wow! Narinig po natin yun, mga ka-DLS, mga ka-abangers. No po? Talaga pong may panahon na bagamat merong tayong sabihin nating mahirap sumunod, no? Tama po ba, Yes po. sister? No po. Oo. Mahirap sumunod kasi nagtatalo po yung gusto mo, tama po, no? Tsaka yung gusto ng magulang. Pero makikita po natin na sa buhay po ni Sister Hannah, it is more, no? Ika nga ay tama na sundin yung sinasabi ng magulang sa atin kasi walang mapapahamak eh. Hindi ka mapapahamak kung susundin mo yung pagko-correct sa iyo ng magulang mo, pagdidisiplina sa iyo ng magulang mo, no? Alam niyo po pagka ang bata, no, Sister Hannah, ibigyan ko lang po ng emphasis ito, no, mahalaga po kasi ito, especially yung mga estudyante natin, no, na ang pakiramdam, nabanggit nyo nga po, parang pag tinatama, parang may question palagi, may kawawa naman ako, bakit sila ganun, ako hindi pwede, di ba? Amen? Tandaan niyo po, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Apo? Ang mga magulang natin, sila po ang itinalaga ng Diyos upang tayo ay bigyan ng pangangalaga ang ating magulang. Wala pong iba. Even the blessing, sa kanila po manggagaling. Ano po? Yung generation, yung blessing sa atin sa susunod na henerasyon. Kaya hindi po pwede na tayo ay tatagal na tayo ay hindi kasundo o wala tayong pakikipagrelasyon sa ating magulang. Hindi po pwede talaga yan. Ano po? Ngayon po, mapatid, pag po tayo ay nagpatuloy na hindi po nakikinig, mga kabataan, mga youth, mga young adult, pakinggan nyo pong maigi to, no po. Based dun sa buhay ni Ate Hannah, no po. Ito yung kabilang parte. Kasi ang nakikita nyo po ngayon, yung buhay ng anak na naging honorable at sumunod. Pero ito po yung paalala. Sabi po sa Proverbs, no? Sabi sa Proverbs 29, Proverbs 29 verse 1. Sabi po doon, kung ang isang tao ay palagi mo nang pinagsasabihan at siya ay tumigas na ang kanyang leeg, no? Stiff neck, nagkaroon na daw ng stiff neck. Although extreme ito, pero ito talaga yung endpoint. Kaya gusto ko pong makita nyo na yung dulo kung tayo ay hindi sumusunod at patuloy na hindi sumusunod. Sabi, kapag pinagsabihan mo na ang isang tao at hindi siya sumunod ng maraming beses at nanigas na ang kanyang neck, ayaw niyang makinig. Stiff neck. Sabi, he will suffer sudden destruction without remedy. At yun po ang wag po nating antayin, mga magulang, mga kapatid. Ganun din po, lalo sa mga anak. Huwag niyo pong antayin na yung pong pagkakamali ay hindi na natin kayang gamutin without remedy. Ano pong gagawin natin sa buhay na nawala na dahil sa hindi mo pagsunod? Alam niyo po ba na every month tumataas ang statistics ng mga bata below 18 years old? Below 20 years old na mamatay sa pagmumotor dahil walang lisensya, hindi nakikinig sa magulang. Kita niyo po? So, makikita niyo po,
isinasummarize na po namin kagad kasi yun yung summary ng buhay pag ikaw ay natutong sumunod, nag-focus ka bilang estudyante. Amen? Maraming salamat po. Amen? So, welcome po kay Ate Jonaline, kay Sister Carolina Isaig, si Ate Jonaline from US pa yan. Welcome po, Pastor Lay. Welcome po. Welcome po kay from Binangonan, Rizal, kay Kuya Samuel. Kuya Samuel, magpagaling ka. Pinagaling ka na ni Lord. Amen? Kapilang ang katapat niyan, Kuya Samuel. Mapagpalang hapon din sa iyo. Sabi ni Sister Jonaline, ang galing NBSB. No boyfriend since birth. Amen. Dana Rizal. Amen. Amen. Sino pa po ba? Bago po natin ituloy ang tanungan. Sabi po ni Yen Vasquez, but I do believe po na walang magulang na ipinahamak ang anak nila. Praise God. Totoo po yan. No? Wala naman pong magulang talaga na nangarap ng masama para sa anak nila. Wala po. Tandaan niyo po yan. Kung minsan, pakiramdam niyo, nasasakal kayo, pakiramdam niyo na babaliwala yung karapatan niyo, mga anak, tandaan niyo po. Ang mangingibabaw ay ang batas ng magulang. Mangingibabaw ay yung boses ng magulang. Na po. Kaya nga po tayo anak eh. Pag anak, magpaka-anak. Pag magulang, magpaka-magulang. Sabi po ni Pastora Bimbim, naku, nakakatakot po iyon. Kaya ngayon pa lang ay mabuksan na ang ating kaisipan, mga kaabangers. Marami pong salamat. Amen. Yan. Amen. So, Sister Hannah. Yes. Transition tayo mula high school hanggang college. Okay. Nagkaroon po ba kayo ng agam-agam? O may plano ba talaga kayo, sigurado na ba kayo kung anong gusto nyo? By the way, i-close natin yung high school. Nung gumraduate po ba kayo ng high school, kayo po ba yung honor student pa rin? Yes po. Wow! Consistent, no? Si Ate Hannah. Praise God. Ngayon, Ate Hannah, pagdating po ng first year college, kamusta naman po ang buhay natin? Ayan. So, college, nandiyan na yung pinakamalaking transition talaga. So, sa buhay ko, ang experience ko, I was undecided na Bakit po? mag-college. Siguro po sa hirap din ng buhay. So, yun po, ang family ko is a four-piece member. So, sabi po noon, magkaka-scholar, papapasman kami sa isang school. So, hinintay po namin yun ng parent ko. And then, dumating sa point na hindi pala. Ganun. So, ako po, pursigido rin po kasi akong mag-aral kasi alam ko na pag nakatapos ako ng kolehiyo, mas matutulungan ko yung mga magulang ko. So, hindi po biro din ang pagkokolehiyo. So, alam ko meron dyan na gustong magkolehiyo pero due to financial, hindi ganun ka-stable ang financial, hindi muna. So, dumating din ako sa point na ganyan na, ay baka hindi muna. Kasi baka hindi kaya ng pamilya. Kasi college na yun mas malaki na yung gastos na hinaharap doon. So, Amen. ayun. Pero by the grace of God, nakapag-enroll ako noon sa Batangas State University, Arasof na Cebu. So, I was a late enrollee. As in late enrollee. And, ito pa, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa mga magulang ko, sinunod ko din yung kanilang gusto. So, ang mga magulang ko, pangarap talaga nila na ako'y maging isang guro. Teacher. Yes, Apo. teacher. Apo. So, sa akin naman, grateful ako kapag naiibigay ko or napapasaya ko yung mga magulang ko. So, Amen. pinili ko yung course na education. So, ang akin pong naging course ng college is Bachelor of Secondary Education, major in Biological Science po. So, yung pagiging major po sa science, hindi ko po yun pinili, ayun po inag-exam pa kung saan makapasa, if math, English, or science. So, nakapasa po ako sa science. So, yun na po ang nilakaran kong kurso hanggang 4th year. Amen. May tanong ako, sis. Ito lang naman kung maalala mo pa. So, di ba, first year hanggang 4th year, hindi ba? Yes, po. Nabanggit nyo po kasi na, tama ba, hindi nyo po gusto yung inyong course. Tama po. O, ayan mga ka-abangers, mga ka-DLS, tingnan po natin ang case na ito. Matuto po tayo sa case na ito. Sabi nyo po, hindi nyo man gusto, sumunod po kayo sa magulang nyo. Okay. First question. 100 po lahat ng question na to eh. First question.
Opo. Gaano katagal yung naging adjustment sa kalooban mo, kapatid? Matagal Ah, po talaga. Kasi mm, sabi nga, mahirap gawin ang isang bagay na hindi mo gusto mm, talaga. So mahirap, may struggle, lalo na sa pag-aaral, pero na-realize ko na minamahal ko na rin pala yung course na to, lalo na nung third year to fourth year na nag-OJT na ako. Inilabas na ako mm, sa field. mm, Nakapagturo na ako ng estudyante, ng mm, isang section na 50 to 60 students kasi po sa public school kami. So mm. doon ko rin mas na-realize na ganito din pala yung halaga ng isang teacher. Wow. Napaka-noble na profession talaga ang pagiging isang teacher. Na Mm. hindi doon ko rin natutunan yung mas ayusin pa yung value or attitude ko kasi pag teacher, pagtitingnan ka talaga ng tao. Sabi nga nila kahit makasuno ka sa jeep, hanggang sa pagtanda mo ang tawag sa'yo, ma'am. Ma'am, ma'am, ganyan. So, ayun po, malaking adjustment pero minahal ko na rin po ang pagtuturo. Wow, amen. Kasi gusto ko pong maunawaan ng ating mga ka-DLS, no, tsaka mga ka-abangers, no po, Sister Hannah. Totoo po yung binabanggit nyo, mahirap gawin, tama po ba? Mahirap Opo, gawin yung isang bagay na hindi mo hindi ko gusto. gusto. Okay. Eto na, nag-uumpisa na tayo dito, mga kapatid, ha? Actually, mamaya isa-summarize natin from impossible to possible. Okay? Sa isang taong ayaw sumunod, imposible talaga. Di ba? Nagawin yung gusto ng iba para sa buhay niya. Pero, sa tingin niyo po, sister, ano po yung nagbugso sa inyo para sundin ng magulang niyo kahit hindi niyo po gusto yung course? Gano'n na lang din po kasi yung pagmamahal ko sa mga magulang ko and mulat po ako sa hirap ng buhay. Kasi ang ultimate goal ko talaga para makagraduate at para makatulong na ako sa mga kapatid ko na ako naman yung magpaaral sa kanila. Kasi Wow. po mahirap po ang buhay. Mahirap po talaga. So ako, ikinonsider ko na po ang sarili ko as breadwinner sa pamilya. So Mhm. college pa lang, sadya pong kahit bakasyon, nagsa-sideline ako. Pumasok pa nga po Wow. akong tindera sa school supplies. Mm. Inalagaan ko pa yung isa kong pamangkin na sa pinsan. Para din po makatulong ako na hindi na maging burden sa mga magulang ko na enrollment na naman, kailangan na naman ng down payment sa tuition. So ako po, gumagawa ako ng paraan para mas maituloy ko pa rin yung pag-aaral ko. And yun nga po, yun na rin yung way na makabawi din ako sa kanila. Wow. Praise God. Alam niyo po, in one word, ang turo po dyan sa ating pong banal na kasulatan o Word of God, ang tawag po natin dyan, honoring. No po. Mga kaabangers, mga DLS, no po. May it be a very simple word to you na yung word na honoring. Pero alam niyo po, upang maibalik natin yung pag sabihin nating kailangan nating ibalik, no, i-reciprocate sa ating mga magulang. Bunga ng kanilang pagmamahal, pag-aaruga sa atin. Yun pala ang kailangan nating gawin. No po. Na kung minsan, akala mo, no, akala mo talaga ayaw mo sundin kasi anong mangyayari sa akin diyan? Hindi ko gusto 'yan, no? Pero tingnan niyo po, no po, tingnan niyo po, sabi nga po natin, yun daw pong bunga ang magde-define sa kanyang roots, no? At yan po ay hinihiram ko sa ating senior pastor Dong. Palagi niya sa atin sinasabi yan. Ha? Ang bunga, i-define niya kung anong ugat. Doon mo malalaman kung ang desisyon mo ay tama. At mamaya, lalo nating makukumpirma na tama ang naging desisyon. Yung mga imposibleng mangyari na kung saan pag pinairal mo yung sarili mong gusto. Kasi yun naman po talaga mga kapatid, na kanina po yung binasa po natin, Genesis, Exodus, Hebrew, sinasabi po doon, yung great man of faith, pag tiningnan nila yung pinapagawa ng ating Panginoon, even Jonah, hindi ba? Sa sobrang gusto niya at takot niya, di ba tumakas po siya? Oh. Pero nung siya'y kinonvict ng Panginoon, sabi po sa Biblia, it was a great revival in Nineveh.
Dahil ang sabi sa kanya ng Panginoon, ihayag mo ang salita dyan. Natakot siya dahil alam niya kinakatay po. I mean, yung word na kinakatay, yung ah, ini-stone, sinasalbahe, at yung talagang binabalatan ng buhay. Yung mga nagsasabi ng about the word of the Lord noong time na yun sa Nineveh, kaya ayaw ni Jonah. So in short, mga kapatid, ano yung common dito? Ang common dito, may will ang tao. Kahit New Testament, Old Testament, at sa buhay ng ating kapatid na ini-interview, may common. Ano yung common? Pwede silang magdesisyon. Pwede silang mamili. Ganyan po ang Panginoon, mga kapatid. Ganyan ka-consistent. Gusto ko po makita niyo yan. Kasi at the end of the day, tandaan niyo po, it is you and the Lord. Ikaw at ang Panginoon. Kayong dalawa po ang mag-uusap. Kaya nga po may DLS, kaya po may mga crusade, kaya po may mga tao na nagpi-preach, may mga tao na naghahayag, may mga tao na nagso-soul win. Kasi po, ayaw mapahamak ng Panginoon ang sino man. Yun po ang dahilan kung ba't pinadala ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Upang sagipin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po siyan sa Matthew 1, verse 21. Ano po? Amen? Nung i-reveal ng anghel kay Maria, no po, na siya ay ang tawag doon, mabubuntis, no, through the Holy Spirit. At ang dahilan nito ay upang iligtas ang pangalan ng batang ito, no, magsisilang ka ng sanggol at ang pangalan ng sanggol na ito ay Jesus. Jesus dahil ililigtas niya ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, yung standard binigay na sa atin long before. Amen. No po, nakakatuwa po yung kinukwento sa atin ni hindi lang po nakakatuwa, nakaka-bless, no po. So mga kapatid, sa hapong ito, Sister Hannah, no po. Yung pong inyong naranasan na sabihin natin na kahit hindi nyo man gusto, pero sinunod nyo, what makes you a person now? Ano ka ngayon bilang isang tao? Sige po. Okay po. Siguro para sa akin, since ayun nga po, mas sinunod ko yung mga magulang ko and lumaki rin po ako na may takot sa mga magulang ko. So ngayon po, ah nalilive ko na yung life ko. Hindi pa man to the fullest, pero marami na akong na-accomplish through God din po. Wow. Na syempre po, lagi rin po akong thankful sa Panginoon na binigyan niya rin ako ng mga magulang na ganito. Kasi kung sa iba man po, parang ang pangit na sinunod ko lang lagi ng sinunod ang mga magulang ko. Hindi po. Para sa akin, mas alam ng mga magulang ko yung nakakabuti para sa akin. Kaya napakahirap man, kahit nga po sa Bible, 'di ba? Napakahirap na sumunod. Yun yung Mhm. pinakamahirap na gawin, ang sumunod. Mhm. Pero as long as nakikita mo naman din sa sarili mo na maganda yung kahihinat na ng pagsunod mo. So hindi ka mag-aatubili na ay kailangan ko talagang sumunod, lalo na sa parents ko nga po. Kasi Amen. po para sa akin may purpose din ang lahat. May purpose bakit dinala ako ng Lord sa teaching. Kasi marami Mhm. siyang pinarealize na bagay Mm. sa akin. Mas pinahaba niya rin ang pasensya ko. Mas Mm. binild niya yung character ko through teaching. Wow. And ay nga po, marami din siyang siguro dinala ako ng Lord sa course na yon kasi gusto niyang ipakita na marami akong kayang gawin sa buhay mo. Yun po ang para Hallelujah. sa akin. Praise God. Amen. 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 Woo! Alam niyo po, kung ating pong mananamnam, no? Yun yung sinasabi ni Sister Hannah. Napakaganda, napakalaking realization po sa buhay ng isang tao na nangangarap, pero hindi justification yung pangangarap mo para hindi ka sumunod sa magulang mo. No po? At marami pong bata ang nasa ganyang sitwasyon ngayon. No po? Halimbawa po, Sister Hannah, kung halimbawa po, no po, may magtatanong sa inyong bata, Sister, Tita, Ate Hannah, ha? Nasa ganyan po akong sitwasyon. Ano pong pwede nyo ma-advise sa akin? Para po sa akin, sasabihin ko lang sa kanila na sundin niyo yung magulang niyo kasi alam nila yung nakakabuti para sa inyo. Yun po yung lagi ko ring sinasabi. Although, kasi po talaga, para sa akin, na na-witness ko yung generation noon
sa ngayon. Sadya pong iba po ngayon, more on, hindi ko naman po binabash or what ang mga kabataan, which is more on talaga po, more on independent living na po sila na, ay, kaya ko na to. Ganyan, kaya ko Mm. na to, kaya ko na ang sarili ko. Kasi po, may kapatid rin po akong kabataan na bunso na nakikita ko sa kanya yon na parang kaya nila na kahit walang guide ng magulang, ay, kaya ko, alam ko ang ginagawa ko. Pero Mm. mali po. Kasi Mm. po, sabi nga 'di ba po sa Bible, honor your mother and your father. Ephesians 6:1. Mm. Yes po, napakahalaga na sundin mo yung mga magulang mo. Kasi yung mga magulang nga natin sinasabi sa atin, pag naging nanay or pag naging tatay ka, mararamdaman mo ang nararamdaman ko. 'Di ba po sinasabi sa atin yun ng ating mga parents. So lagi lagi lang tayong sumunod sa kanila, and syempre lagi nating isama ang Lord sa Amen. buhay natin. Because parents are gift. Gift sila ni Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Sister, next question po. Dito sa panahon na to, sa iyong college life, ah, saan niyo po nakilala dito sa parte ng inyong college life? First year, second year, third year, fourth year. Nabanggit niyo po kanina to na dito po kayo nakakilala sa Panginoon. Yes po. So, nung college po, nakakilala ko sa Lord nung third year college po. So, I have a best friend po na she was a born again Christian. And then, she introduced me yung church na nila. So, dun pa lang po, naramdaman ko na or nagka-encounter na talaga ako sa Lord na, ganito pala, masaya. As in po, lalo pag praise and worship, I really enjoy that po, yung praise and worship. And mas lalo po akong nakakilala sa Lord, and mas naiba naman po ang way of living ko nung nakakilala ako sa Lord. So yun nga po, dati-rate pag college, mag-exam, major exam. So I will rely on my own ability. Ay, kaya ko to kasi nag-aral ako, ganyan. Pero nung nakilala ko si Lord, na-realize ko mali pala yung ganun. So, sa Wow. mga estudyante po na nag-aaral, parang advice ko na rin na lagi niyong isama ang Lord, lalo na sa pag-aaral niyo. Doon ko po natutunan na before mag-review, mag-pray muna. As in, nagpe-pray ako na, Lord, ah, bigyan mo ako ng malinis or malawak na pag-iisip, Lord, para maintindihan yung mga inaaral ko. Tapos before exam, dati pag before exam, diretso sagot na agad. Diretso Mm. sulat ng pangalan. Pero nung nakakilala ko that time kay Lord, as in nagpe-pray muna ako na, Lord, sana po yung mga inaral ko lumabas dito, ma-remind ko ang sarili ko, ano yung mga binasa ko, pinag-aralan ko. And yun po, si Lord na yung naging kasama ko nung college, lalo na nung naabot ko yung tagumpay ko nung college. Hallelujah. Amen. Kakatuwa naman mapakinggan ano po. So, do you have any struggle after knowing Jesus Christ? Ano yung mga naging struggle nyo po? I mean, sa studies mo, in everything, sa buong buhay mo. Yes po. Considering na college ka nito, di ba? Hindi ka pa Apo, gumraduate. Okay, apo, sige po, college po. pakikwento po sa amin. May naging malaking struggle po ako nung nakakilala ako sa Lord. Kasi po, ang aking parents ay against sa paniniwalang yun. Or sa gawain ganon. Sobra po silang against. So, every Sunday, naliligo na ako kasi nagpe-prepare ako para mag-church. Kaso, nakabihis na ako, pipigilan nila ako kasi ayaw nila. Or may time, mag-church ako, hindi nila ako papansinin pag umalis ng bahay. Kasi nga po, ayaw nila yung Mm. ganun. Mm. And yun po yung naging isang malaking struggle. And yun rin po yung naging parang way, I mean not way, pero isa sa rason bakit medyo na out of track ako sa paniniwalang yon, and Mm. nakabalik ako dun sa dati. Kasi Mm. nga po, against yung parents ko. Mm. Ayun. So, pwede niyo po bang makwento, no? How you get through with it? Yes po. So, Mm. ito yung isa na magsasabi na kayang gawin ng Lord ang imposible into possible. Bakit po? Sa Amen. buhay ko po, against yung parents ko sa paniniwalang ganito. Pero,
nung time po na nakagraduate na ako and nagwo-work na ako, nagulat na lang ako one day, sila na yung nag-aaya sa akin sa paniniwalang to and bilang born again Christian. And sila na rin yung nagsabi na tayong buong family magpapabaptize tayo. And kami po yung unang family na binaptize sa The Hub of Christ doing. Praise God! Amen! Kasaya naman Yes natin. po. Ayun Amen! Pero meron kang hindi nabanggit, sister, bago tayo dumiretso dyan. Nung gumraduate ka ba, honor ka pa rin? Yes po. O Through pwede mo bang, goodness. Apa. in the, Through goodness of God po, I amen. graduated as cum laude po. Hallelujah! Oh! Yan ang sinasabi natin no? Mga kapatid, mga kaabangers, no? When you obey the Lord, talagang walang magagawa si Lord kundi bless ka. Yun talaga. No? Tapat ang Panginoon natin Tapat ang Panginoon natin. Seryoso ang Panginoon natin sa atin. Magseryoso din tayo sa Kanya. Praise God. Sis, saglit lang pero napakasayang isipin yan. Nung pong kayo how did it happen? Pwede niyo po ba ikwento? Excited ako dyan sa kwentong yan kasi okay. Many Christians, kapareho mo yung sitwasyon. Let's face it. Pero sa inyo po, ano pong nangyari? Paano po na sabi nating naakay sa Panginoon, pabalik sa Panginoon ang inyong mga magulang? Ayan. So, noon po, nung gumraduate ako ng college, so yun nga po, nag-work na ako. When I passed the board exam po, nag-work na ako. Tapos, meron po kasi silang, ganun po taga-kabuti ang Lord as in po, gumagamit siya ng mga instrument. So, yung parent ko po, nagsa-sideline po sila as one of the member po ng catering services. Ngayon po, ang napag-cateran nila is dyan sa Indang po, which is yung The Hub of Christ, Indang po. Parang isa po sa anak ni Pastora nung ikinasal. Kung hindi po ako nagkakamali. Ayun Pastor po. ng Bacos. Yes po. Tapos, ayun po, pag po napunta sila dito sa Batangas, i-bina-Bible study po ang nanay ko, ang tatay ko, and ako po, wala po, nasa kwarto lang kasi hindi ko pa po alam na gano'n na po yung nangyayari sa kanila. And then, yun nga po, sobrang thankful ako sa Lord. Kasi dati pinagpe-pray ko lang, nung nakakilala ko sa Lord ng college, pinagpe-pray ko lang na, Lord, sana madala ko yung pamilya ko sa gantong gawain. Kasi iba yung mararanasan talaga nila to. Tapos po, yun nga, nagulat na lang po ako na sila na yung nag-aya sa akin. So, sobrang thankful ako sa buhay ni Pastor Errol at Pastora Vim, Pastora Tess. Praise Yes God. po, sila po talaga yung hindi po sumuko, hindi po nagsawa na puntahan kami sa Batangas kahit malayo. Inaabot po talaga nila yung parent ko. And tandang-tanda ko po, first time na na-meet ko sila, birthday ko, May 13. Sobrang memorable ng May 13 because it was also the date na nabaptize kami na buong Wow! family. Ang Yes ganda po. ng pa-birthday ni Lord sa'yo. Yes po. Napaka-memorable ng birthday ko po. Memorable birthday yon, no? Opo. Oh, hallelujah. So, yun po. Nakita ko rin na malaki din ang naging pagbabago sa pamilya namin. Kasi po, siguro i-share ko na rin kasi ang father Hindi ko po. is syempre po, Batanggenyo, barik-barik, alak, ganyan. Barik ang tawag po sa amin Ayan na, barik-barik. Sige. Barik na, babarik na, paghapon, ganyan po, magiinom. Pero, nabago siya ng Lord. As in, nakita ko po talaga yung pagbabago na ngayon, wala na siyang bisyo, payapa na sa pamilya. Kasi po, di ba po, pag kunwari po, uwi ang tatay ko noon, dati pa niyang buhay, laseng. So, ang nanay ko po, mababad trip. Kasi po, syempre po, pag po may bad trip sa isang pamilya, damay-damay na po yan lahat Totoo po yan. Mapapagalitan na kaming magkakapatid, ganyan, makikita na, mga ganyan po. So, dahil sa Lord, yun nga po, binago kami. Ang sobrang gaan ng pamumuhay po ngayon. Siguro masasabi ko talaga na in the past, we were in the dark. But now, alam niyo po yung anliwanag, sobrang bright ng buhay na go lang. Kung minsan, hindi naman po maiiwasan na kulangin. May mga pagkukulang sa financial or what. Pero talagang nagsusupply ang Lord na yung tiwala po ng aming buong pamilya na ay hindi, magbibigay ang Lord. Kahit po yung father ko, ngayon po tricycle driver po siya.
Mm. So yun po, napatunayan niya din na iba pala talaga kumilos ang Lord. Lalo na po nang inaccept din namin yung gantong paniniwala na ayun nga po, minsan walang bigas, walang o kaya po gasol, yung mga ganyan. Yan po ang mga madaling mawala mga Okay. pangangailangan. So, nagpo-provide, magulat na lang po kami, makakapasada yung tatay ko, maaarkila siya, makakabili kami ng bigas, makakabili kami ng ganyan. And yun nga Mm. po. So, ganun po ang naging transition. So, diyan pong nagulat na lang ako that time na one day, mga magulang ko na ang humihila sa akin. Dati ayaw nila nito. Amen. Sobrang buti ng Lord. Praise God. Amen. No? Ngayon naman po, Sister Hannah, na ganyan po yung nangyari. Ano po yung naging development sa iyo bilang isang mananampalataya? Ano po yung naging effect nung ganyang buhay ng inyong pamilya? Yes po. Mas, as in, na-develop po ako. Mas nag-grow pa po ako. Kasi po, masasabi ko nung college, yung nakakilala ako, tapos biglang nawala, bumalik. Bumalik po sa dating paniniwala. Ako po ay naging kabataan din na dumaan sa mga pag-iinom. Hindi po ako talagang as in Mm. yung sobrang tino na bata kung tawagin nga. Dumaan din po ako diyan sa Okay. sa pag-iinom, ganyan kasi po Okay. gawa ng tropa, ganyan. Mm. Pero mas ngayon po na kaming buong pamilya naiisa na yung paniniwala. Napakalaking bagay po talaga. Sobrang Amen. laking bagay po na every Sunday excited ka kasi buong family magcha-church. Tapos Wow. kapag Wednesday po, pag may visitation kami dito sa Sabang, it's either isa sa amin or ang mame or ang tatay ko sasama para mag-visitation. Yung iisa na po ba kami ng puso na ang tiwala namin is sa Lord lang. Amen. Napakasaya po. Hallelujah. Praise God, Lord, no? Sabi nga po, sis, ano niya po, yung sinasabi po ng prayer ni David, no, sa Psalms, no, sa Psalms 127 verse 1. Sabi po sa Psalms, unless God builds the house, all our labors are in vain. Amen. Buhay na buhay po yan. Mhm. Di po ba? Yes. Sana po tayo, lahat tayo mga anak, yun ang pangarapin natin talaga. No po? Hindi po huling mangarap. At kung tayo ay tinuturuan ng Panginoong mangarap, at tayo nandun na sa ating pangarap, no? Be a dream builder. Tulungan natin yung mga taong hindi na nangangarap o wala na o wasak na ang pangarap na magkaroon ulit ng pangarap. Ang kaya po mahalaga na may mga pastors, may mga elders na talaga pong hindi tumitigil mag-house visitation. Mga kapwa manggagawa, mga fellow pastors. Huwag po natin isuko ang laban. Ano po? Sa mga mahal sa buhay ng ating mga kapatiran. Ano po? Huwag natin isuko ang laban na yan. Tama po yun. Minsan malayo, pero dyan po tayo susubukin eh. Ilang oras yung bibiyahihin muna, di po ba? Ano po? Ngayon po, na nandyan na po kayo sa ganyang sitwasyon. Ano pa po yung mga realization? Ano po yung realization nyo? No? Magkaroon lang po tayo ng ano na sa inyo po talaga manggaling, kapatid, na yung pagiging imposible naging posible sa iyo. Ano po yung mga experiences nyo yun? Okay po. So, ayun nga po, isa po, mabilis lang po summary ng college life. Imposible po na maging laude ako. Kasi hindi ko po talaga pinangarap yun. Maging cum Pero, laude kayo? yes po, hindi ko po talaga pinangarap yun. Kasi ang goal ko talaga, makatapos ng pag-aaral, makatulong na sa magulang. Mm. Tapos, ang isa pong imposible nga po na ginawang posible ng Lord is, ako po yung nag-iisang cum laude sa major namin. Kasi Wow. po, yes po, yung mga kabatch ko po kasi na nag-apply din as cum laude, hindi po pinalad. Pero sila po yung masasabi natin na nag-admire na talaga pong tinutukan ang grades kasi gusto nga po nila may achievement na ganyan pag-graduate. Ako naman po wala po sa isip ko yun. So dahil sa Lord, dahil sa Lord na pagtagumpayan ko yung pag-aaral ko ng kolehiyo kahit sobrang hirap. Alam ko po yung dinadanas ng college students as in sleepless nights. Mm. Sobra. Pero worth it in the end. Kaya nga, lagi kong sinasabi, paghusayan nyo lang yung pag-aaral. Aral ng mabuti kasi magiging worth it yan sa dulo. Amen. And isa pa po, ay nga po, isa-share ko lang po, nung nag-board exam ako, Mhm. nag-review center ako, and talaga pong walang imposible din sa taong nangangarap eh.
So Mm. yun po, kasi gusto kong makapasa ng board exam, ang ginawa ko po is nagsa-sideline ako as a tutor. So since ang board exam naman po is, ang review is Sabado at Linggo lang, so pag weekdays, nag-tutor na po ako. Para kahit papaano po, hindi na rin po ako magiging burden sa mga magulang ko na pahinging baon sa review, Mm. ganyan. So tinulungan ko po, sinuportahan ko po ang sarili ko. And nasanay na rin po ako ng gano'n na ayaw ko na hindi ako nakita para sa sarili ko or ayaw ko ng sobra akong aasa sa mga magulang ko. So yun po. And then by the goodness of God po, nakapasa rin po ako ng board exam. First taker po. So ngayon po ako po ay licensed teacher na. Wow. Ayun po. And ayun nga po, hindi naman po lahat sa buhay ay smooth ang ating Mm. dadaanan. Ayan, may mga achievement tayo. Okay po, word passer na. Ngayon, ang struggle kasi, anong trabaho? Saan ako mag-a-apply? Mm. So, nakapag-apply po ako nun sa private school. So, may 2 years contract po ako nun. And sabi ko nga, hindi laging smooth, hindi laging masaya. Hindi po lagi na itong taong to, nakaharap nyo na laging honor student, na puro achievement. Dumadaan din po kami sa failure. So, ang isa po sa failure or failed moment ko is nung nag-apply po ako as a public teacher. Hindi po ako pinalad. As in, nung lumabas po yung ranking, may ranking po kasing tinatawag bago mag-public teacher. Nung lumabas po, wala ang pangalan ko. So, naging burden po yun sa akin kasi andun po yung pressure ko eh. And andun yung tingin ng tao sa mga achievements ko. So, yung mga kabatch ko, chat sila na, bakit wala ka sa listahan? Bakit ganyan? Kasi nga po, nag-iisang laude tapos ganyan. So, Mm. sobrang dark po ng moment na yun. Pero, since dahil may relationship na ako kay Lord, lagi ko lang din, dumaan ako sa as in pag-iyak, gabi-gabi. Pero pinarealize sa akin ng Lord na, anak, may iba akong purpose para sa'yo. Mas Wow. dadalhin kita sa mas better. And Mm. yun nga po, isa sa impossible na ginawang possible ng Lord. Although I'm not in the teaching field now, pero dinala niya ako sa napakagandang trabaho Mm. na para sa akin maipagmamalaki ko hindi dahil sa kakayanan ko, kundi dahil sa kabutihan ng Lord sa buhay ko. Wow. Yes po. So, yun nga po, ang akin pong trabaho ngayon, ako po ay nagwo-work sa isang cruise line company. So, sa kabutihan ng Lord, I am permanent work from home. Nasa bahay lang ako. Although night shift, and lagi ko rin pinagpe-pray na, Lord, yung health ko, ingatan mo. Kasi po, iba ang oras namin. Napaka-imposible. Alam ko sa mga nagtatrabaho dyan, napaka-imposible nang nangyari sa akin kasi po within 3 months na regular na po ako sa trabaho. Mm. Which is, ang normal po kasi 6 months. 'Di ba 6 months, po? yes. Yes Oh. po, 6 months. Pero ako po 3 months, regular na sa trabaho. So I consider myself po ngayon na nasa permanente na akong trabaho. Wow. Yes Congratulations po. po. Thank you so much po. Kasi po, Mm. madami din po akong pinagdaanan after gumraduate ng college. Nag-sideline ako as a tutor ng American student, as a tutor ng Vietnamese student, kahit hindi po ganun kalakihan ang kita, at least nakakatulong po ako sa pamilya. Yun po lagi Mm. yung goal ko. Makatulong sa family. And yun po, dahil sa kabutihan ng Lord, binigyan na niya ako ng trabahong ganito na magaan. And isa pa sa imposibleng ginawa niyang posible is yung salary ko, which is quite competitive kasi mas maalwa na yung buhay namin ngayon. Hindi naman as in mayaman na mayaman, pero I'm proud to say po na yung sunod sa akin, graduating na po ng college, criminology Wow. ang course, and yung bunso po namin mag-grade 10 na. So, konting tiyaga na lang po, may tutulong na rin po sa akin, yung kapatid ko nag-graduate ng college. Ayun po, talaga pong sobrang buti ng Lord sa buhay ko. Kasi hindi ko naman po akalain na matatanggap ako sa isang cruise line company dahil ang background ko po is teacher. As in, walang relationship yung background ko sa Kaya trabaho ko imposible ngayon. ano. Yes po, Parang, 'di ba? napaka-imposible. Hahanap dapat sila ng somebody na mas 'di ba, yung nasa tourism, nasa Yes po, maritime, 'di yes. ba? Grabe, no? Ang favor ng Panginoon sa taong marunong magbigay ng honor sa kanyang mga magulang. Grabe. Yes.
At saka Pinangpabor po ng yung Panginoon. marunong maghintay sa Yun! ibibigay ng Lord. Dahil Yun ito pa. pong trabahong ito ay matagal ko ring hinintay at pinagdasal. Pero sabi nga, at the right time, God will give Wow. it to you. Praise God. Yeah. Nakakatuwa. Nakaka-bless, kapatid. Kapatid, bago po natin ipakita yung video, meron pong gustong bumati sa inyo eh. Meron pong mga messages sa inyo. Pero bago po natin ipakita yon, na po, i-welcome lang po natin yung mga bagong pasok, na po. Para sis inom ka muna ng water dyan. Babasahin ko lang yung mga comment Yes, ng Pastor. ating mga komentarista. Wow! Meron tayong surprising. Matagal ko na pong hindi nakakausap ang pastor na ito. Pastor Francisco Frank Spirito, no? Ng, I think, Stamp. Okay? Welcome po, Pastor. No po, we are happy to see you po watching the platform. Welcome po kayo dito sa daily life sharing. Sabi po ni Sister Lani Gomez, dapat maintindihan ng kabataan ngayon na para sa kanila ang lahat ng pagsasaway at pagpapaalala ng magulang dahil mahal sila. Amen. No? Yan. Totoo po yan eh. Pinagpalang anak, sabi ni Sister Leia. No? Si ating Sister Policewoman Leia Punsyon, no? Retired policewoman. Masunuring bata. Amen. Sabi ni Kuya Samuel, ang gusto ng anak ko mascom, pero ang gusto ko nurse. Naipaliwanag ko ang advantage and disadvantage ang parents. So ako nanalo, sinunod niya ako. Now, she's in America, registered nurse. Ayun, praise the Lord. Amen. Talagang pagka sumusunod tayo sa mga magulang, no? Sabi ni Pastora Bimbi, masunuring bata. Ito pa, napakaganda ng iyong puso. May honoring ka sa magulang. Give honor due to. No? Sabi po ni Yen Vasquez, yes po. Sabi ni Ate Ursula, na po, from Pasig po ito. Na po, pinagpala naman ang batang masunurin sa magulang. At kaya pinagpala ka, sister, at pinagpala din ang mga magulang mo sa'yo. Amen. Yun talaga, no? Talagang ang Panginoon, no? Welcome din po kay Brother Clefton, Manila. Dr. May Arizobal from Calamba. Welcome po kayo. Sister Weng from Pateros. Amen. Amen. Sister Josephine from Calamba. Amen. Sabi po ni Sister Etang Gomez, no? I'm not sure kung kilala niyo po ito. Good PM po dyan sa lahat ng nanonood. Hearing from Milan, Italy. Wow! Galing from Italy, ha? Nakikinig po sa atin. Marami pong salamat. Welcome po kayo dito, kapatid. Sister Etang Gomez. Amen. Weng B. Molera, yan. Magandang hapon po, Pastor Dong and Pastor May. Yan, marami po. Yen Vasquez, ang sabi din po ng papa namin before, hindi kayo makakabawi sa amin hanggat hindi kayo mag-aasawa, mag-aanak. So, ibig sabihin, ano yan? Go and multiply, ha? Pero sa tamang paraan, mga kapatid, ha? Kailangan may matrimonya ng kasal, may basbas, no? May kaayusan ang ating pag-iisang dibdib. Sabi ni Ate Shoni, hello, Etang. Maya tayo usap. Ayun. Connected pala kay Sister Shoni. Kasama namin si Hana sa Hub of Christ Tuwi. Hallelujah. Praise the Lord. Yan din po ang turo ko sa mga anak ko. Pray first before taking exam. So talagang wag natin tanggalin sa equation. Pagka sa multiplication, addition, tinanggal mo sa equation si Jesus Christ, babalik ka sa zero. Ano po? Limitado ang isip ng tao, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Hindi po sapat. Ano po? Hindi po sapat ang pinag-aralan, ang impluensya, ang ating bank account to be successful in life. You need to partner to your Creator. Ano po? Kailangan mo bumalik. Tayo yung creation, bumalik tayo sa Creator natin. You don't need a high level of education to understand that you need to go back to your Creator. Hindi mo kailangan ng PhD, masteral degree para maunawaan yan. Ang kailangan mo lang, mga kapatid, ay puso na bukas. Puso na may pagpapakumbaba. Puso na may pangunawa, na kailangan mong bumalik sa iyong tagapaglikha.
Amen. Sabi po dito, Pastora Bim Bim ulit. Yes, napaiyak ako. Pastora, napaiyak ka pero may ha pag naalala ang mga pagkakataon na iyon. No? Grabe rin po ang pagsunod ng mag-asawang ito mga kapatid, si Pastor Bim Bim at si Pastor Errol. Ano po? We salute you mga kapatid. Tuloy nyo lang po ang gawain dyan sa tuwi. You are inspiration. Ano po? Sabi po ni Ate Shoni, na-bless talaga ako, Hana, sa family mo. Sabi ni Kuya Clefton Manila, Amen. Deserves mo po ninyo kasi bunga po iyon ng tama at maayos na pagsunod nyo kay Lord at sa mga magulang nyo. Welcome po, Bishop Joey Lapitan, na po, from Bacoor. Na po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang dami po. Iba talaga si Lord. Laging nagpo-provide. Amen. Sabi po yan ni Bishop Joey Lapitan. Amen. Ito, pahabol lang po. Sister, ha? May makulit na nagtatanong. Ito po ay partida. Ito po ay masama papakiramdam ngayon. Ha? Sabi po ng ating kapatid na Kuya Samuel, dancing queen din po ba kayo? Kasi sa pagmarunong, ano yun? Pag daw marunong uminom, magaling din daw sumayaw. Oo. Siguro kanina pa po to, yung sinasabi niyong kayo bumabarik din. Ano po? Sensya na po ha. Hinahabol ko po yung mga comment nyo. Bilis nyo po mag-komento eh. You deserve it by the grace of God, sabi po ni Ate Lani. Oh, welcome Ate Imelda Costales, no po, from Singapore, no? Regards kay Tol Dan. Alam niyo po, itong kaibigan kong ito, yung husband niya, grabe. 28 years kaming di nagkita. Pero salamat sa Diyos na ipag-pray na natin siya. No? Continue praying, kapatid. Ate Imelda. Amen. Lani Villalobos Gomez, congratulations, sister. As always, worth waiting. Amen. Totoo po yun. Ang taong marunong mag-intay, talagang may pagpapala sa Panginoon. Sa aking kapatid from Laguna, no? Teacher Ina Faustino. Welcome, Ina. Okay, see you soon. God bless. Sino pa po? Norma Sales Cadiz. Blessed afternoon po. Ayan. Uy, salamat po sa inyong pagbate. No? Sa ating lahat. From Spain. Hallelujah. Praise God. No? From Ate Norma Sales Cadiz. Merry Christmas din po sa inyo dyan. And be safe po. Ate Shoni. Yes, sis Hana. Di man ako nakakapagbigay sa greeting. I'm really so happy and proud of you. Maraming salamat po. Amen. Julie Villalobos Gomez, galing mo Hana, kakaiyak. Sorry ha. Dahan-dahan po, hindi ko mabasa. Nawala tuloy. Ayan. Saglit lang po. Ayan. Yolanda Hiyaw, kapatid po ni Ate Shoni Atienza, si Sister Etang. Ayun. Ayun, kapatid po pala ni Ate Shoni. Ang natatandaan ko po sa pangalang Etang, alam niyo po, yung magandang artista noong araw, Etang Rosales. I-research niyo po yan. Maganda pong babae yan. Praise God. Welcome po, Ate Etang. Charina Astor Santos from, nasa ano to sila? Nasa, I think, Sydney or Melbourne. No? Mga kapatiran po natin sa Parañaque, nandun po sila ngayon. No? Dr. Cha, ingat po kayo dyan ni Nanay Carol. Siyempre, yung pinakabatang miyembro ng morning devotion, si Amari. Yung anak nila ang agay, 4:30, kasama na namin sa pagpe-pray. Amen, sabi po ni Pastora May, amen. Amen. Hallelujah. Ito ang hindi ko mabasa. Kung sino yung huling-huli. Enilie Vodge Eljan. Kung saan ka man na kapatid, kung nasan ka man at kung sino ka man, amen, no? Welcome po kayo sa DLS. Pinahihirapan mo ako Nilivedge, Earl Jan, amen, no? Amen, amen. Yes po, si Nanay Etang ay isa din sa sumusuporta sa ating church as sa tuwi. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Amen, no? Pagpapala ng Panginoon, duksong-duksong ang magkakapatid, talagang pinagsasama-sama ng Panginoon yan. Magtulong-tulong sa gawain ng Panginoon. Ngayon po, Ate Hana, na po, bago po tayo tumuloy, meron pong mga ilang gustong bumati po sa inyo.
Opo, merong nagpadala po ng mga video message. Maikli lang po to, mga tigi 1 oras at kalahati, yung video message nila. Opo. Sige po, Kuya Gab, kung ready na po kayo. Thank you. Hi Sis Hana, gulat ka no? Ako din nagulat. Yun lang, para po sa kaalaman ng iba, ako po si Charmaine Gomez, ako po ay isa sa mga ka-churchmate ni Hana sa The Hub of Christ Tuwi. Bali, si Hana po, sa pagkaka-describe ko po sa kanya, siya po yung tipo ng tao na sobrang dedicated po kay Lord, na wala po siyang hindi hinihindian, lahat po ng about kay Lord ay go lang po siya. Ganun po ang ano ko sa kanya. Pagdating naman po sa kanyang pamilya, si Hana po ay lahat po nagiging ano po siya, sumusunod po talaga siya sa kanyang mga magulang. Binibigay niya din po ang ano niya sa mga kapatid niya dahil siya po ay isang panganay na anak. Yun lang, ang message ko lang sa'yo sis, ayun, kaya mo yan para kay Lord, alam kong kakayanin mo. Buhay mo yan, kwento mo yan, kaya andito lang kami para suportahan ka. We love you. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood ng daily live sharing. Ako po si Pastor Erold at siya naman po si Pastor Amin. Kami po ay pastor po sa The Hub of Christ Tuwi, Batangas. Yes po. At si Hana po ay isa sa aming mga kabataan sa Tuwi. At sa simula pa lamang po, nakita na namin po siya ng kalakasan. Simula po nung kami po ay napunta doon sa Tuwi, Batangas. Naalala po namin nung first time niyang umattend, it was her birthday, di ba? Birthday. Tapos, inanyayahan lang po namin siya na umattend ng prayer meeting. Yun po yung first time na umattend siya, na hindi naman po namin alam na kanya rin pong birthday that time. O si Pastora po yung magkukwento nung iba pang nangyari after nung prayer meeting namin na yun. Yun, kasi noon hindi pa po talaga siya na-attend sa mga Bible study. Ang ma-attend lang po sa kanila ay ang mama niya, ang mami niya. Sabi niyang mami niya, Pastora, nandyan yung anak ko, birthday niya ngayon. Ay sabi ko, sige papuntahin mo dito at ating ipanalangin. So, pinanalangin namin ni Pastor. At simula noon, yun na po yung unang pagdalo niya at hanggang sa mga panahong ito, siya ay nagpapatuloy. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Tunay nga na nakita namin yung strong woman. Yeah, katatagan niya sa kanyang pananampalataya. Bagaman bago pa lang or nakwento naman niya na dati-rati pa nung siya high school pa lamang ay nakakilala na siya. Pero nawala at ngayon na nagbabalik, doon unti-unti din niya nakikita. Nakikita din namin kung paano din siya nagsikap. Si Hana ay isang batang mapaniwalain sa salita ng Diyos at mapaniwalain din sa mga sinasabi ng lingkod. Kaya naman, pinagpala talaga siya ng Panginoon. Pinatatag siya ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Siya ay sa church namin, siya po yung aming treasurer po sa panahong ito. Kasama rin siya sa worship team. Kasama siya sa worship team. Isa siya sa aming pinagkakatiwalaan. No? Katuwang namin sa lahat ng ginagawa. Siya yung aking tinatawagan. Anak, ganito ang gawin mo, ganito ang ganyan. Salamat sa pusong masunurin. Batang ito'y masunurin sa salita ng Diyos at sa kanyang mga lingkod ng Diyos. Kaya tunay ngang pagpapala siya sa aming simbahan. At dalangin namin, magpatuloy ka anak sa iyong pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat doon lamang makikita ang iyong magandang bukas. Pag sinunod mo ang Panginoon ang may hawak ng iyong bukas. Kaya patuloy kang maglingkod
kahit na anong sitwasyon sa buhay, patuloy na maglingkod, maglingkod at maglingkod lamang tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga dun sa Psalms 125, those who trust in the Lord are like Mount Zion which can't be shaken but endures forever. So kung ang lahat ay ibibigay mo sa Panginoon, lahat ng tiwala mo, pagkakalog mo sa Panginoon, ano man ang maging trial sa iyong buhay, alam ko na malalampasan mo yan dahil kay God ka nagtitiwala. Amen. We love you. We love you, anak. Salamat sa Panginoon sa Amen. buhay mo. Kalakasan at kagalakan ka namin. Patuloy Sa kang ating pagpalain ni Lord. Amen. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Amen. Sister Hannah. Sige po. Ano pong masasabi nyo ano pong mensahe nyo kay Sister Charmaine at kila Pastor Errol and Pastor Bimbim? Ayan. Naiyak naman naiyak naman po ako doon. Kasi hindi rin po ako sanay ng ganyan. Video greet or what. Pero yun kay si Charmaine, thank you din. Alam ko rin yung naging buhay mo, which is alam ko i-share mo yun bukas kasi guest ka dito bukas. And thank you sa Lord na binigay kayo sa buhay namin. And lalong-lalo na kay Pastora Bim and Pastor Errol, kayo talaga yung lagi kong pinagpapasalamat sa Lord. Naiyak ako. Kasi hindi ko mararanasan lahat ng pagpapala na nararanasan ko ngayon at ng aking buong pamilya kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil ginawa kayo ng Lord na instrumento para makilala at magkaroon kami ng tunay na relasyon sa Lord. Salamat po palagi sa walang sawang pag-abot sa amin, sa walang sawang pagbiyahe kahit sobrang layo na pinupuntahan nyo pa rin kami inaabot at mas pinalalago yung espiritual naming estado sa buhay. Ayun. Hallelujah. Hallelujah. No? Iba po talaga pag merong magulang sa pananampalataya, di po ba? Iba po talaga pag may gumagabay, meron po tayong pinapakinggan, hinahayaang magsalita sa ating mga buhay. Ito po yan. Amen? So, hallelujah. Praise the Lord, no? Siguro dahil nabanggit mo na rin lang naman. Nabanggit na rin naman ni Sister Hannah. Ito po. Siguro, ipa-flag ko na ng maaga. Ready na po ba? Nandyan po ba? Pain with a purpose, no? Bago ko po kayo hinga ng last message and prayer po. No po. Pain with a purpose. Yan po ang ating topic bukas, no po. Kita-kita po tayo, no po. December 23, no? Yan ang topic po natin. At makakasama po natin si Sister Charmaine Villalobos Gomez. Amen. Praise the Lord. Ha? Grabe. So, tuloy-tuloy ang pagpapadala po ng Panginoon, no po, ng mga taong handang ibahagi o ikwento ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. At sa bandang ito, Sister Hannah, no po, sa ating pong part na ito, hingan po namin kayo ng encouragement, no po, sa ating mga nakapanood, sa mga kabataan, no po, na kung saan ay sabi nyo nga naranasan nyo po yung kanilang mga naranasan bilang estudyante. At ngayon guro na kayo, no po. Ano po yung pwede nyo pong masabi o ma-encourage po para sa ating pong mga tagapakinig. Sige po. Okay po. So, ako po ang advice ko or yung masasabi ko or mensahe ko po sa lahat ng ating manonood. Unang-una sa lahat, walang imposible sa Lord. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kahit sa atin bilang tao tayo ay limitado, but we have a limitless God. And kaya niyang gawin lahat sa buhay mo. And syempre, napakahalaga na samahan mo ng pananampalataya and prayers ang lahat ng ginagawa mo sa buhay, lalo na kung may pangarap ka. Huwag kang susuko sa pangarap mo, basta lagi mo lang ding isasama ang Lord dun sa pagtupad ng pangarap mo. So ako dumaan sa pagiging kabataan as a millennial. So alam ko yung hirap ng pag-aaral, pero ang advice ko sa mga kabataan, walang mahirap sa Lord. Ibigay mo lahat sa Lord yan, lalo na yung pag-aaral mo.
And yun nga, focus ka lang lagi sa goal mo sa buhay. Sabi nga ng Panginoon, lahat tayo may purpose. May kanya-kanyang kwento ang buhay natin. And tayo din ay magiging inspirasyon sa ibang tao. At ang pinakamahalaga doon is pinapupurihan at dinadakila mo ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ayun lang po. Amen. Praise God. Amen. So ngayon po, mga kapatid, muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa, tayong lahat ay na-bless. Yung pong mga kapapasok lang, yung pong mga kaibigan natin na nais nyo pong marinig ang testimony na ito, you can still forward to them. Ma-bless po ang mga tao na makapakinig ng ganito pong mga story ng buhay. At nabanggit nga din po, yung po daw imposible sa tao ay posible sa Panginoon. Sabi po sa Luke 18 yan. Luke 18:27. Palagi lang po tayong humawak sa mga pangako, sa mga salita ng ating Panginoon. Amen? So sa pating ito, mga kapatid, muli kami nagpapasalamat. Sister Hannah, salamat po sa inyong buhay. Salamat po kila Pastor Erold and Pastor Bimbim. Hinayaan niyo po. Salamat po, hinayaan niyo po ang inyong mga anak sa Espiritu namin pong ma-interview dito sa ating platform. Hallelujah. At bukas nga po ay yung isa naman pong kapatid natin, si Ate Shane Gomez. Amen? So, Sister Hannah, hingan po namin kayo. Una, pray po kayo, tapos pagpe-pray ko po kayo. Okay. Sige po. Okay, let us May pag-pray po natin yung ating platform, ating pong DLS, tsaka mga nakapanood po. Yes po. So let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang opportunity na ito, Panginoon, O God. Lord, salamat sa lahat ng tao behind this platform, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, patuloy mong pinapalakas, Panginoon, O God. Lord, tunay na yung mga patotoo ng iba't ibang tao sa buhay ay isa sa mga kaparaanan, Panginoon, para maipahayag namin yung kabutihan mo, Panginoon, at yung pagkilos mo, Panginoon, O God. Lord, ganun din po, Panginoon, humihingi po kami ng patuloy na paggabay, Panginoon, O God, dito sa DLS, sa Daily Life Sharing, Panginoon, O God, mas marami pang tao, Panginoon, ang makakasaksi ng kabutihan mo, Panginoon, O God, at mas marami pa ring taong gagamitin ang platform na ito, Panginoon, para ihayag kung gaano pa katapat sa buhay namin, Panginoon, O God. Lord, ganun din po, patuloy po akong nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga kasalanan naming nagagawa, Panginoon. O God, lumuluhod kami sa iyo, Panginoon, na patawarin mo kami sa mga kasalanang aming nabibigkas, nagagawa ng katawan o naiisip man, Panginoon. Amen. Lord, kayong patuloy na proteksyon, Panginoon, O God, Lord, sa lahat ng aming pastor and pastora, Panginoon, O God, na ginagamit mo, Panginoon, O God, Lord, sila man din, Panginoon, ay bibigyan mo ng marami pang pagpapala, Panginoon, O God, kalakasan ng katawan, Panginoon, O God, na gagamitin nila, Panginoon, upang mas marami pa silang maabot na kaluluwa, Panginoon, O God. Lord, lahat po ng ito, Panginoon, ay sa iyo po itinataas, Panginoon, O God. Tunay, Panginoon, na dakila ka sa buhay namin, Panginoon, O God. And Lord, sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, walang bagay ang hindi mo kayang gawin, Panginoon, O God. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon, O God. And tunay na kumikilos ka sa bawat buhay namin, Panginoon, O God. Lord, ganun din po itinataas ko ang buhay ng lahat ng may sakit, karamdaman, Panginoon, O God. Sila man din po hipuin mo, Panginoon, at pagalingin, Panginoon, O God. Lord, you are our greatest healer, Panginoon, O God. And Lord, alam kong aabutin at pagagalingin mo sila sa kanilang nararamdaman, Panginoon, O God. Lord, lahat po na may pinagdadaanan sa araw na ito or sa mga oras na ito, Panginoon, O God. Lord, sila man din, Panginoon, ay sinamahan mo na, Panginoon, sa battle na kinakaharap nila, Panginoon, O God. Lord, sabi mo sa iyong mga salita na pagtagumpayan mo na ang mundo, Panginoon. Lord, we entrust you everything, Panginoon, O God. Sa inyo namin sinusuko, pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. And Lord, thy will be done. This is all I pray in Jesus' name. Amen. 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 Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Amin pong
na pagpala ang buhay. We release, Panginoon, we declare sa buhay ng aming kapatid na ito, Sir Hannah, O Lord, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa aming kapatid na ito, patuloy po magbigay ng kaliwanagan. Continuously, yung sharpness in the spirit, Panginoon, i-develop mo po sa kanya. At aking dinadalangin, Panginoon, na kung paano mo siya dinesign upang magamit sa gawain ng Panginoon. Thy will be done, O Lord. Thy will be done. Lord, amin din pong dinadalangin ang amin pong mga senior pastors. Lord, na patuloy mo pong palakasin, bigyan ng kalusugan, Panginoon, continuous and sustained anointing, O Lord. New revelation, fresh revelation, O Lord. Panginoon, ihanda mo po sila sa darating na BBLT of Building Bridges Leadership Training sa January 5 and 6, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang kalusugan. Ganun din po, Panginoon, ang kanilang preparation dito, Lord. Prepare them in the Spirit, Panginoon. Aming dinadalangin, Panginoon. Give the impact of this maagang taon ng 2024 sa January, O Lord. Let all na a-attend, Panginoon, be blessed, be transformed. In the mighty name of Jesus Christ, ganun din po, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga kasama, aming pong mga brethren na nasa likod po ng multimedia, ng The Hub of Christ. Ganun din po ang aming mga equipments, Lord, always and continuously sustain and protect, Panginoon, sa anumang pong pagkasira. Bless mo po patuloy ang aming mga kapatid na ito. Sa lahat po na nakapakinig, sa aming guest, O Lord, sa inyong lingkod, kami po ay nagpapasalamat, Lord. Highest glory, worship and praise, Panginoon, sa iyo lamang po. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen and Amen. Magandang hapon po ulit. Ito po si Pastor Walter Faustino. Salamat po sa buhay mo, kapatid na Hannah. Kami nag-iiwan sa inyo po ng mapayapa, matatag, na kalooban ng Diyos sa inyong buhay. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.